Hi! Welcome sa 140 Financial Class. Ako si 140 Guro. Sa mga previous video, natutunan natin ang mga basic na konsepto ng mga pag-manage ng pera, mga paraan ng pag-iipon, at ang mga karaniwang financial services dito sa Taiwan. Pero habang nag-iipon tayo ng assets, kailangan din maging maingat sa mga scam o panloloko na pwedeng mangyari sa araw-araw para maprotektahan ang perang pinaghirapan mo. Ayon sa mga survey, isa sa bawat 4 na migrant workers sa Taiwan ay nabiktima ng mga scam. At ang average na lulugi na amount ay umaabot ng 8,000 NT bawat isa. Maraming kaibigan natin ang nagsusumikap magtrabaho at mag-ipon. Pero dahil lang sa isang scam call o phishing text, biglang nawawala ang malalaking bahagi ng kanilang ipon. Huwag mag-alala. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang mga pinakakaraniwang scam na maranasan ng mga migrant workers, mga practical na tips kapag na-scam ka, mga libreng anti-scam tools at kung saan ka pwedeng mag-check para makasigurado. Sabay-sabay tayong matutong paano protektahan ang sarili at tulungan din ang mga alaga nating matatanda at pamilya para makaiwas sa scam. Lalong nagiging iba-iba ang style ng mga scammer at pwedeng mangyari kahit sa araw-araw nating buhay. Pwedeng sa pagbiyahe, pamimili, o pagpapadala ng pera. Gagamit sila ng iba't ibang paraan para mainlang ka. Ngayon, titignan natin ang 3 pinakaraniwang sitwasyon ng scam para matutunan kung kailan ka dapat mag-ingat at para hindi ka mabiktima. Ang tagal na nating di nagkita. Naalala mo pa ba ako? Ako yung kaklase mo noong high school, si Jojo. Ang nanay ko ay kailangan ng urgent operasyon. Pwede ba akong humiram ng 100,000 sa'yo? Diyos ko, paano nangyari yon? Magpapadala ako agad ng pera sa'yo. Sandali lang, huwag agad magpadala ng pera. Ito ay isang karaniwang scam, madalas magsimula ang scammer ng tawag o message sa social media gamit ang linyang. Na-miss mo ba ako? Hulaan mo kung sino ako. Magpapanggap silang kaibigan o kamag-anak at gagawa ng emergency na dahilan para makahingi ng pera. Para hindi ka maghinala, madalas sinasabi ng scammer na magpalit sila ng numero o ng account sa social media. Kapag may ganitong sitwasyon, mag-ingat ka kaagad. Tawagan mo muna ang lumang numero ng kaibigan o kamag-anak para makumpirma o kaya makipagkita ng personal para siguradong siya talaga ang kausap mo. Habang nagbabrowse si Lily sa shopping site, may nakita siyang item na limited offer, kaya agad niyang binayaran at in-order. Ilang araw ang lumipas, wala pa ring dumating na produkto, kaya bumalik siya sa website at napansin niya na sarado na pala at hindi na mabuksan ang link. Ngayon, sobrang dali na ng online shopping, pero mag-ingat din sa mga scam. Kapag nakita mo ang isang site na one page lang at kakaiba o mahaba ang URL link, sobrang mura ng presyo, parang impossible, may countdown timer at paulit-ulit na sino ay bumili na. Walang malinaw na contact info ng seller. Malaking posibilidad na ito ay scam. Madaling makahikayat ang ganitong mga website gamit ang magagandang larawan at maraming paulit-ulit na user recommendations. Pero pagdating ng produkto, madalas mong makikitang hindi maganda ang quality at hindi kapareho ng nasa larawan. O kaya naman, hindi man lang naipadala. Narito ang ilang tips para ligtas kang mag-online shopping. Suriin kung may mga illegal na gawain ang website. Basahin mabuti at ikumpara ang mga review ng ibang mamimili. Gumamit ng makapagkakatiwalaang shopping platform na may buyer protection system. Huwag madaling umorder. Mag-obserba kung may kahina-hinalang bahagi at mag-verify sa iba't ibang paraan upang hindi ka mawala ng pera o produkto. Isang araw, nakatanggap si Lily ng advertisement mula sa independent bangko. Nakalagay doon, hindi na kailangan ng ARC o residence permit. Maaari kang magpadala ng pera abroad, may espesyal na exchange rate at halos walang service fee. Sakto, kailangan ni Lily magpadala ng pera sa pamilya niya, kaya kaagad niyang kinausap sila. Isa pa sa mga karaniwang uri ng scam ay ang tinatawag na Peking Remittance Service. Nagpapanggap ang scammer bilang isang bangko o opisyal na institution at nang-aakit gamit ang mga salita tulad ng walang requirement na ARC, walang service fee, o special na exchange rate. Pero kapag nalipat na ang pera, bigla na lang silang mawawala. Kaya kapag nagpapadala ka ng pera pa uwi,
Huwag kang makipag-ugnayan o mag-remit sa pamamagitan ng social media. Tandaan, ang totoong cross-border remittance ay laging nangangailangan ng ARC at passport. Siguraduhin gumamit ng legal at ligtas na platform ng remittance para masiguradong makakarating ng maayos sa pamilya mo ang pinaghirapan mong pera. Maliban sa pekeng kaibigan o kamag-anak, pekeng online shopping at pekeng remittance, marami pang iba't ibang uri ng scam sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, pekeng investment group, pekeng panalo sa raffle o kaya't mga taong nagpapanggap bilang bangko para makuha ang pera mo. Ngayon, ibabahagi namin ang 3 paraan para sa anti-scam. Ito ang makakatulong sa iyo para huminto at mag-isip at makita kung may patibong na scam para maprotektahan ang iyong pera. Unang hakbang, makinig. Kapag nakatanggap ka ng isang tawag, huwag agad sumagot o maniwala. Makinig muna ng maigi sa sinasabi ng kausap. May mga scam keywords gaya ng garantisadong tubo, hindi malulugi, kailangan munang magbayad ng buwis bago makuha ang premyo, na-duplicate ang deduction ng iyong account, tawagan agad ang bangko. Lalo na kapag humihingi siya ng pera o nag-aatas ng mga remit agad, mag-isip ng mabuti at suriin kung makatwiran ba. Ikalawang hakbang, ibaba. Kung pinaghihinilaan mo na ang scam ang kausap, huwag magdalawang isip. Madalas ginagamit ng scammer ang emotion para mapilit kang magdesisyon ng mabilis. Ang pinakamahalaga ay manatiling kalmanado at huwag magpadala sa emotion. Ikatlong hakbang, suriin. Kung hindi ka sigurado sa sitwasyon, huwag kalimutan tumawag sa 1955 Migrant Worker Hotline o 165 Anti-Fraud Hotline. Pareho may 24 oras na serbisyo at sa 1955 may option language pa para sa Tagalog. Kaya pwede kang mas ligtas na tumawag. Makakatulong ang mga trained staff para malaman kung anong scam ang kaharap mo at bigyan ka ng tamang payo para hindi ka mabiktima. So to sum up, kapag nakatanggap ka ng mga tawag o nasa sitwasyon na mukhang scam, pinakamahalaga ay manatiling kalmanado. Makinig, ibaba at suriin. Huwag magpanik sa mga pagbabanta o pagmamadali ng scammer. Sa ganitong paraan, makakaiwas ka sa pagkakabiktima. Huwag din kalimutan ang mga nakatanda. Sila ay madalas na target ng mga scam. Bantayan kung may kakaibang tawag o biglang humingi ng pera sa kanila. Makipag-usap sa kanila palagi para sabay kayong makaiwas sa scam. Ngayon, natutunan natin kung paano kilalanin ang mga karaniwang uri ng scam. At natutunan din natin ang 3 hakbang na panlaban sa scam. Una, makinig. Ikadalawa, ibaba. Ikatlo, suriin. Isabuhan natin ang kasabihang, laging maghanda bago pa man dumating ang problema. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa iyo na manatiling kalmanado kapag may scam at makakaiwas ka sa pagkawala ng pera. Ang lahat ng impormasyong ito ay nakalagay din sa Gabay sa Pag-iwas sa Scam sa Wikang Tagalog na inilunsad ng 140 at Taipei Fubon Bank. Maaari mo itong i-download sa online o kumuha ng kopya sa alinmang branch ng Taipei Fubon Bank. Ibahagi ang mga anti-scam tools at ang video na ito sa iyong mga kaibigan para sabay-sabay tayong makaiwas sa scam. Ano pa ang gusto mong matutunan tungkol sa financial at pag-iiwas sa scam? Sabihin mo na sa amin. Magkita tayo muli sa susunod na financial lesson. Bye!